Just wait lang, mag-intro lang eh. Ganyan kasi ito yung intro ko. Char lang. So anyway, mga auntie ko, it's me, Shari again, and welcome back here sa aking Facebook page. So anyway, mga auntie ko, dahil nga may makeup ako ngayon, story time tayo. Te, syempre te, para meron naman tayong 'di ba te, upload te, kasi baka matapos na kaagad yung 2026, wala pa rin akong story time, wala pa rin akong upload te. So, ayun nga mga auntie ko, yung chismis ko na i-share sa inyo ay... excited ba kayo? So, alam naman ng lahat mga auntie ko na meron akong TikTok account, 'di ba? So, alam naman ng lahat na nagti-TikTok ako. At anyway, sobrang dami talaga nagbabash sa akin sa TikTok. Share ko lang naman, pero hindi kasi ako apektado, te. So, share ko lang sa inyo, ha? So, share ko lang sa inyo, nag-upload ako ng video nung mga nakaraan na araw, mga siguro 1 week ago. Tapos, nag-million views man yung mga TikTok ko doon, ng mga video ko. Anyway, wala naman ako pakialam doon, te. Kahit mag-million views, hindi naman ako kasi ako kumikita doon. So, yung video ko doon, para siyang, yung music kasi ng music ko doon sa TikTok ko, ganito yun, eh. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibini ng... Parang ganun yung kanta niya. Hindi ko kasi alam yung ganun, yung parang pinaka-lyrics niya. Basta ganun. Ganyan. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Parang ganun yung music ko doon. Tapos tiniktok-tiktok ko siya. Tapos yung action ko doon sa TikTok ko, parang gumaganyan-ganyan ako doon sa TikTok ko. Ganyan. Pinais ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ganun lang kasi ako mag-TikTok. Parang kinemi lang talaga. Kunting-kunting action lang. Tapos tinabash ako doon. Sobra-sobra ako doon nabash. Tapos sabi dun sa mga comment section, ew, kadiri, sobrang gandang babae pero may buhok sa kilikili. Tapos meron pa doon na sobrang dugyot. Pag ito yung asawa ko, talaga palalayasin ko, sobrang nakakahiya sa pamilya. Parang ang ibig niya sabihin, ikakahiya niya ako, hindi niya daw ako tanggap na natuturn off. Ganyan. Tapos meron pa doon, ito yung klaseng babae na dugyot. Tapos meron pa doon nagsabi, ito yung klaseng babae pauso. Anyway, te, hindi talaga ako pauso. Wala pa TikTok talaga, te. Wala pa siya sang TikTok. Hindi na ako nagahit ng box sa kilikili. Siguro way back mga 2015. High school ako noon, 2015, 2016, ganon. Hindi ako nag-ahit ng aking box sa kilikili ganong year. Siyempre te, ako kasi maaga ako tinubuan ng buhok sa kilikili. Mga grade 6 pa lang ako, 10 years old, 11 years old, ganyan, tinubuan na talaga. Kasi nga, balbon nga talaga ako. Tingnan yan man, oh. Yan, balbon kasi yan, te. Yan, oh. Sobrang dami ko dyan, balbon sa mga binti ko, ganyan, balbon siya. Then, yun te, wala pa naman ako dating cellphone. Yung cellphone ko dati ay keypad lang. Paano yun nasabi na pauso ako? Te, wala pang Facebook noon, te. Yung cellphone ko, di keypad pa lang, 3310 yung cellphone ko. Yes, te, 3310 yung cellphone ko, te. Wala pang camera doon. Tapos yung laro doon, Snake doon. Tapos Space Impact yata doon, baril-barilan. Snake pa yung mga laro-laro, te. Te, wala pang social media talaga, hindi na ako nag-ahit ng book sa kilikili. Kaya, yung mga nagsasabi dyan na pauso, hindi po, totoo. Sana yung mga nakakapanood ng video ko doon sa TikTok, sana pumunta sila dito sa Facebook page ko, kasi dito ako nag-share ng mga life ko, ng mga buhay-buhay ko, everyday routine ko, everyday chismis sa buhay ko, everyday kwento sa akin kilikili, te, daily routine ko, te. Dito ako nag-upload sa akin Facebook page. Anyway, auntie ko, wala naman talaga ako kasi pakialam sa mga basher. Yes, wala naman talaga. Natatawa pa nga ako sa mga comment nila. Parang si ibig ko sabihin ba, parang first time lang nila makakita ng isang tao na hindi nag-aahit ng buhok sa kilikili. Parang unang bisis nila. Ay, Diyos ko. Gadigay makubusog ko kayang amin na ulam. Alam niyo naman, te. So, sarap. Secret. So, ayun na nga, te. Hindi kasi alam ng karamihan talaga kasi na yung may mga babae pala talaga na hindi nagtatanggal ng buhok sa kilikili, at isa na nga ako doon. At syempre te, nilalawakan ko din yung isip ko. Normal lang sila na yun yung first impression nila sa akin. Nalalaitin nila ako, masasurprise sila. Pero syempre te, what if i-try natin i-open yung mind natin na maging open-minded tayo, na hindi lahat ng babae nagtatanggal ng buhok sa kilikili. At just normal lang. Kahit mag-search kayo, te, ng history ng buhok sa kilikili ng babae, history, te, history sinasabi ko ha. Totoo talaga mga auntie ko, it's normal lang. Hanggang ngayon, te, sobrang dami. Pumunta ka sa Japan, pumunta ka sa Korea, pumunta ka sa Saudi Arabia, te, pumunta ka kung saan ang mga planeta, te. Ang mga babae hindi nagtatanggal ng buhok sa kilikili at hindi issue yun.
Hindi big deal yun. Hindi problema yun. At wala pakialam ang mga tao sa kanila. Dito kasi sa Pilipinas, kunting angat mo lang ng buhok mo sa kilikili, ganyan, oh. Sobrang dami nagsasawsaw, te. Mga nagsasawsaw sa buhay mo. Te, sawsaw, bla 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 bla. Pero pag in-stock mo, te, parang sila pa nga te yung mukhang dugyot, pero sinasabihan nila ako na maanghit, sinasabihan nila ako na may putok, sinasabihan nila akong dugyot. Pero pag in-stock mo, tinignan mo yung account nila, te. Te, your face, compare sa face ko, te, I'm so pretty. Te, kaya ko nga te pagandahin te ang mukha ko. Kaya ko nga te maging maganda te. Tingnan mo ba yan? Oh, ibig sabihin ang aking kilikili mabango. Minsan kasi te nasa image natin yan eh. Kung maganda ka at magaling kang magdala sa mukha mo te, ibig sabihin naalagaan mo rin ang kilikili mo te. Of course down there, alagang-alaga siya syempre te. Papayag ba tayo? Gandang-ganda yung mukha natin, plakada tayo sa makeup pero yung ating bilat mabaho. Papayag ba tayo nun? Syempre hindi te, di ba? Sobrang ganda, sobrang plakada yung kilay mo, tapos naka-makeup ka, te, naka-lipstick ka ng pulang-pula ang tuka mo, tapos yung kilikili mo bumabaho, te, no. Hindi tayo papayag mga te. Anyway, mga auntie ko, yan, yung buhok sa kilikili, it's normal. Yun, sa mga kalalakihan dyan na may buhok sa kilikili, te, congratulations. Kasi alam mo yun, te, meron akong kakampi na walang amoy talaga. Sa mga lalaki na walang amoy ha, na merong buhok sa kilikili, te, wala naman sila amoy. So, same lang naman kami, te. Kung ano yung amoy ng kilikili nila, yun din naman yung amoy ko. Ang kinaibahan lang natin, kung may putok ka. Kasi ako, wala akong putok eh. Ay, char lang. Oy, joke lang ah. So, ayun te, walang amoy yung kilikili ko. Sobrang fresh lang. Anyway, nag-share lang naman ako ng story kasi na-surprise ako bawat video ko. Milyon-milyon talaga ang mga views dun, te. Diyos ko, lalo pa nung hindi pa nasira yung isa kong account. Kasi may account ako dun, te. Dalawa kasi yung account ko. Yung pinaka-original na account ko, nasira na yun. Kasi nga yung cellphone ko na snap man, te, ang cellphone ko. Kasi nga, iPhone yung cellphone ko nun, te. Siguro naman isimula talaga sa jeepney na nagsiselfone ako hanggat sa pagtawid ko. May mga tao na talaga na nakamanman na siguro sa akin. Siguro nakita nila, oh, iPhone ang kanyang cellphone. Ari mga diputa ko kay snatch. Takakaroon kayo pakita-kita ka cellphone mo. Para doon, te, nawala man ang cellphone ko. Ay, gulat na lang ako. Wala na. So anyway, hindi ko na nabalik or hindi ko na na-retrieve talaga yung account ko doon. Pero I'm so thankful naman doon ay nabalik naman yung iba kong account, lalo na itong aking Facebook, te. Facebook page ko, te. Kasi sobrang tagal na itong Facebook page ko, te. Before pandemic pa to. Kaya andito pa yung mga noon mga picture ko, te. Andyan din yung picture ko, te, nang tinutubuan ako dito nagpigsa, te. Andyan din yung mga picture ko, te, dito, may pigsa dito, may pigsa dito. Kung saan sala ko tubuan dyan, te. Kaya, te, simula na hindi na ako tinagahit ng kilikili ko. Bye-bye pigsa, hindi na ako pinipigsa, te. Anyway, mahaba na yung chismis ko kasi chismosa talaga ako, te. At, bye!